them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner listen to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Para po sa linggong ito, narito po ang ating daily Bible reading schedule. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful. Pinakayaling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang lagi niyang kaloob. Ngunit kung may dusa at may kalungkutan, tila ba kay hirap ang siya'y pasalamatan. Tila ba kay hirap magbigay ng papuri kung mga kabiguan na daramang lagi. Natitirang pag-asa'y tila ba maglalaho sa nadaramang paghihirap ng puso. Ngunit ang pangako niya'y huwag kang maninindig. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga matay, kanyang papahirip. Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Sa lahat ng sandali siya'y pasalamatan. Buhay man ay tagumpay o may kabiguan. Ang ako ng Diyos ay lagi mong panghawakan. Di niya tayo iiwan o papabayaan. Ngunit ang pangako niya'y huwag kang maninindig. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga matay, kanyang
yun po, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa at welcome po muli sa atin pong daily devotion online ministry, ang salita ng buhay. So magandang hapon po sa bawat isa, sa atin pong Pastor June, sa atin pong Mama Maria, sa atin pong Pastor Eric at sa atin pong Mama Melen. At sa bawat isa po na nakikinig sa hapon pong ito. Ano po? At nais ko lang pong bumati ng maligayang karawan sa mga nagdiwang, nagdiriwang at magdidiwang ng kanila pong mga karawan. At ganun din po, last Sunday atin pong ginunita ang 42nd anniversary ng ating pong church. Kaya blessed 42nd, belated blessed 42nd anniversary po sa ating pong church. Saan nakita po natin yung kabutihan ng Diyos sa loob po ng isang taon. So this time para po sa ating pag-aaral, at bago po pala yun, nais ko rin pong magpasalamat sa nagbigay ng tanging bilang. I hope ito po ay nakapagbigay po ng paghanda sa ating pong puso as we start our Bible study this afternoon. So para po sa ating pag-aaral, ito po ay magmumula sa Psalms chapter 13 verses 1 to 6. Psalms chapter 13 verse 1 to 6. So buong chapter po ng Psalms chapter 13. So Psalms chapter 13 verses 1 to 6. Ito po ang sinasaad ng salita ng Panginoon. How long wilt thou forget me, O Lord, forever? How long wilt thou hide thy face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long shall my enemy be exalted over me? Consider and hear me, O Lord my God. Lighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Lest mine enemy say, I have prevailed against him, and those that troubled me rejoice when I am moved. But I have trusted in thy mercy. My heart shall rejoice in thy salvation. I will sing unto the Lord, because he hath dealt bountifully with me. So basahin ko naman po sa wikang Tagalog. Hanggang kailan, O Panginoon, iyong kakalimutan ng ako magpakailanman? Hanggang kailan ikukubli mo ang iyong mukha sa akin? Hanggang kailan kukuhang payo ako sa aking kaluluwa, na may kalumbayan sa aking puso buong araw? Hanggang kailan magpapakataan ang aking kaaway sa akin? Iyong bulayin at sagutin mo ako, O Panginoon kong Diyos. Liwanagan mo ang aking mga mata, baka ako'y matulog ng tulog na kamatayan. Baka sabihin ng aking kaaway, ako'y nanaig laban sa kanya. Baka ang aking mga kaaway ay mga galak pagka ako'y nakilos. Ngunit ako'y tumiwala sa iyong kagandahang loob. Magagalak ang aking puso sa iyong pagliligtas. Ako'y aawit sa Panginoon sapagkat ginawan niya ako ng sagana. So purihin pong Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. At ang title po ng mensahe ng Diyos sa hapon na ito ay aking pong pinamagatang, How long, O Lord? How long, O Lord? Tayo pong sumandaling yung muko pumikit. Tayo po'y manalangin para po sa ating pagsisimula. Let's pray. Dakilang Diyos, sa maraming makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa opportunity, Panginoon, na kami po'y muli na makapag-aral ng inyong pong salita sa hapon po na ito. Sa mga oras na ito, Panginoon, kayo pong siyang magpatawad sa aming mga kasalanang naisip na salita at nagawa. Pagkalinisin niyo po kami, Panginoon, upang maging katanggap-tanggap po kami sa inyong pong harapan. At nawa, Panginoon, sa aming pag-aaral po ng inyong pong salita, as I share your word, Panginoon, nawa hindi po makita ang aking gulang, ang aking pong kabataan, Panginoon, bagkus ang papala ng inyong pong salita, Panginoon. At Panginoon, sa mga oras na ito, kayo pong siyang magbigay ng karunungan at kaunuan po sa akin, Panginoon. At ganun din po sa mga makikinig sa hapon po na ito. At binabalik ko po lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. How long, O Lord? So ang Psalms chapter 13 po ay isa pong tinatawag na lament psalm. So meaning ito po ay isang awit
na nag-express ng kalungkutan at kapighatian. So itong awit po na ito, isinulat po ito ni Haring David nung siya po ay nasa panahon ng matinding kabagabagan. Ano po? So, bagamat yung exact situation ni David dito ay hindi na specified, may mga ilang scholars na nagsasabi na ito daw po ay naganap nung time na inuusig o gusto siyang papatayin ni Haring Saul kung saan siya'y galit na galit at inggit kay David. So makita po natin to sa 1 Samuel. Ano po? So may mga ilang scholars naman po na nagsasabi na ito naman daw po ay naganap nung time nung nagrebelde yung anak ni David na si Absalom para ipaghiganti yung kapatid niya na si Tamar. Ano po, kung saan si Tamar po ay, excuse me po sa word, si Tamar po ay ginahasa at pinatay ng half-brother nila na si Amnon. Dahil di nabigyan ng hustisya yung pagkamatay ni Tamar, okay, nag-revolt si Absalom kung saan balak niya na patalsikin o patayin din si David mula sa pagiging hari. Ano po? So, di man po natin alam yung tunay na background o konteksto ng Psalms chapter 13, isang bagay po ang tiyak na yung kalagayan dito ni David, dito po sa Psalms chapter 13, siya ay nasa mahabang estado ng matinding kalungkutan at kabagabagan. Ano? So, this time, atin pong himayin at pag-aralan kung ano po ba yung matutunan natin mula sa awit na to ni David. Tatlong bagay po para sa hapon po na ito. How long, O Lord? Here we can see, number 1, the heart cry of David. Here we can see the heart cry of David. So, in the opening verses, makikita po natin dito yung heart cry ni David sa Panginoon, asking, how long? Kung atin pong titignan, yung verses 1 and 2, 4 na beses po binanggit ni David yung salitang how long. So, atin pong i-breakdown po ito. Ano po? So, Psalms chapter 13, verses 1 and 2. So, una pong katanungan dito ni David, ano po? How long wilt thou forget me, O Lord? Forever? Sa unang tanong ni David, in-express niya yung pakiramdam na makalimutan ng Diyos. Bagamat hindi naman talaga siya kinalimutan ng Diyos, pero dahil sa haba ng kanyang pagsubok, it makes us feel as if nakalitan siya ng Panginoon. Habang patagal yung katahimikan ng Diyos, yung silence of God, nagiging mabigat yung kaisipan na to kay David. At nakikipaglaban siya, nakikipagbuno siya sa kaisipan na kinalimutan na siya ng Diyos. At ganun din po sa atin, mga mananampalataya. In seasons of waiting, maaaring pakiramdam natin na malayo ang Panginoon. Pero in all reality, never siya naging absent mula sa atin. So, ipinapakita lang po sa atin ito na kahit yung mga strong believers, including David, ay pwedeng mag-struggle sa ganitong pakiramdam. Ang pakiramdam na makalimutan ng Diyos. Pero, alam niyo po, kapag idinala o sinambit po natin yung pakiramdam na to sa Diyos, di po tayo nag-fail bilang mananampalataya. But rather, it's the other way around. It is an act of faith. Pagpapakita po ito ng pagtitiwala o pananampalataya sa Panginoon. So, ayun po yung unang katanungan ni David. How long wilt thou forget me, O Lord? Forever? So, pangalawa, yung ikalawang katanungan po dito ni David, how long wilt thou hide thy face from me? Ano po? Gano'n mo katagal itatago yung, ikukubli yung mukha mo sa akin? So, dito naman po, sa verse, so dito naman po, ano po, yung struggle dito ni David ay masasabi po nating personal, as he feels distant from God's presence. Ano? Sa Bible, kapag sinabi po nating face or God's face, kapag nire-refer po natin yung face of God or yung mukha ng Diyos, nire-representa po nito yung kanyang favor at nearness. Nire-representa po nito yung pabor at
pagiging malapit ng Panginoon. So to feel that God is hiding His face is to feel cut off from His comfort. Ano po? So di lang po humingi ng tulong dito si David, siya ay naglulong, siya ay nag-aantay, siya ay nagde-desire na ma-restored, manumbalik yung pagiging malapit niya sa Panginoon. So let's be real, may mga moments na feeling natin yung intimacy natin with the Lord ay wala na. Pero pakiramdam lang po natin yun. Feeling lang po natin yun. Andun pa din naman yung relasyon natin sa Panginoon. Ay, feeling ko, di na ako mahal ng Lord. Feeling mo lang yun. Mahal ka pa din ng Panginoon. Most of the time, mandaraya po yung feelings po natin kung saan hinadlangan po tayo nito. At minsan, magkaiba po yung feelings natin sa katotohanan. Sometimes our feelings are different from what is the reality. Ano po? So, ayun po yung ikalawang katanungan ni David. How long wilt thou hide thy face from me? Thirdly, yung ikatlong katanungan ni David sa Panginoon, how long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? Sa pangatlong tanong ni David, binigyang pansin niya po rito yung inward o yung inner struggle niya. Sabi ko nga po kanina, siya po ay nakikipagbuno sa kanyang kaisipan. Sinusubukan niyang unawain yung kanyang sitwasyon, sinubukan po niyang maintindihan yung kanyang sitwasyon or yung pinagdadaanan niya. Pero day after day, yung puso niya ay nananatiling mabigat. So, kapag tahimik ang Diyos, most of the time, we turn inward. So, what do I mean by that? Tayo po ay nagre-rely sa ating sariling kaunawaan, sa ating sariling kakayanan. Imbis na makapagbigay sa atin to ng kapayapaan, most of the time, most likely, makakapagbigay sa atin to ng kalungkutan sa puso natin daily, tulad ni David. Pinapakita lang po nito ng self-reliance o yung pagtitiwala sa sarili ay nagdudulot po ito ng pagkapagod emosyonal at pagkalito sa mga bagay-bagay or confusion sa madaling sabi. So that's why makikita po natin dito na naghanap si David ng counsel o payo. So, how long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? And fourthly, ito po yung ikaapat na katanungan po ni David sa Panginoon. How long shall my enemy be exalted over me? So dito naman po, binigyang pansin naman po yung outward struggle ni David. So kanina po yung inward struggle niya, ngayon yung outward struggle niya. Kung saan nakikita niya na nananaig ang kanyang mga laban sa kanya. Ito po ay nakakapagdagdag sa kanyang pagkabalisa. Dahil habang siya ay nagdurusa, yung mga kalaban niya ay nagagalak, nagtatagumpay. Dahil doon, nagkakaroon po ng tensyon, nagkakaroon ng contradiction sa isipan niya na kung ano ang Diyos at sa kung ano yung kanyang nararanasan. Minsan ganun din po tayo. Kapag nakikita natin na nagtatagumpay yung iba, kapag nakikita natin na nagtatagumpay yung iba habang tayo ay naghihirap, kapag tayo ay nasa season na tayo ay naghihirap, pakiramdam natin na di patas yung treatment sa atin. O pakiramdam natin na iniwan na tayo ng Diyos. And honestly, ito po yung kalagayan ko as of the moment. Kung saan napapaisip ako, bakit kung sino pa yung wala sa kalooban ng Diyos, sila pa yung masaya? Sila pa yung nagpo-prosper sa buhay? Bakit kung sino pa yung inconsistent or unfaithful sa gawain, ayun pa yung mukhang binibless ng Lord? Bakit yung iba answered prayer na agad in an instant samantalang ako, taon na inaantay ko? Gaano pa katagal haantayin ko? How long, O Lord? Naririnig mo ba talaga ako? Naging faithful naman ako, naging consistent naman ako, naging genuine naman ako sa iyo, naging genuine naman ako sa ginagawa ko. Sa service, sa ministry, sa giving, So, ayun po yung struggle ko as of the moment.
So, makikita po natin na even yung ganong feeling ni David, idinala niya, isinambit niya pa din sa Diyos. Yes, it might sound na nagrereklamo ko. It might sound na nagrereklamo si David. Pero sabi ko nga po kanina, di po ibig sabihin nun na nag-fail po tayo na magtiwala sa Kanya. But rather, it's the other way around. It's an act of faith. Pagpapakita po ito ng pananampalataya. Bakit? Ayun po yung gusto ng Diyos, di ba? Yung maging honest, yung maging totoo tayo sa Kanya patungkol sa ating mga frustrations. Kesa naman na we are pretending that we are okay. Sa Diyos pa po ba tayo magkukunwari? Di kailangan ng Diyos yung mga mabubulaklak nating mga salita. God wants our authentic self. God wants to know our heart cry. Ano po? So, how long, O Lord? Here we can see number 1, the heart cry of David. Secondly, here we can see the heart's desire of David. So, sa verse number 3 and sa verse number 4. Ano po? So, basahin po natin. Consider and hear me, O Lord my God. Lighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Lest mine enemy say, I have prevailed against him, and those that trouble me rejoice when I am moved. Kung kanina sa verse number 1 and 2, David is questioning. Kine-question niya ang Diyos. Ngayon, David is seeking. Sabi niya, consider and answer me, O Lord my God. Lighten my eyes. So makikita po natin dito na sa kabila na pakiramdam niya na malayo siya sa Diyos, ang heart's desire ni David ay nakatuon pa din sa Panginoon. Gusto niya kuhanin yung atensyon ng Diyos. Gusto niya marinig ang tugon ng Diyos at gusto niyang maramdaman ang kapangyarihan ng Diyos. Sa verse number 4, makikita po natin na urgent yung pakiusap ni David. Alam niya na kung walang intervention o pamamagitan ng Diyos, siya ay babagsak at yung mga kalaban niya ay magagalak. Hindi lang po nagre-request dito si David ng relief, but rather ito po ay isang malalim na pagdedepende o pagtitiwala sa Diyos na i-preserve siya, na ingatan siya. So, hindi sinubukan ni David na ayusin yung sitwasyon ng sarili niya, but rather siya ay tumakbo sa Diyos. Hinanap niya ang Diyos. David's heart's desire teaches us na kahit feeling natin na malayo tayo sa Diyos, we must continue to seek Him. Ano po? Dapat patuloy po natin na hinahanap ang Diyos, yung Kanyang presensya. Dahil sa Kanya lamang nanggagaling yung tulong na kailangan natin. Ano po? Sabi nga po sa Psalms 121 verse 1 to 2, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. So, sa Tagalog naman po, ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok, saan baga manggagaling ang aking saklolo. Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Di man po ito konektado sa Psalms 13, pero I do believe na it's a great reminder sa katotohanan na ang Diyos po natin ay ang ating saklolo. Ano po? So, how long, O Lord? Number 1, here we can see the heart cry of David. Secondly, the heart's desire of David. And thirdly and lastly, how long, O Lord? Here we can see the hopefulness of David, yung pag-asa ni David. So sabi po sa verse 5 and 6, But I have trusted in thy mercy, my heart shall rejoice in thy salvation. I will sing unto the Lord, because he hath dealt bountifully with me. Kung sa first 2 verses, nakita po natin na David is questioning. And then from questioning, David is seeking. Pero dito sa mga huling talata, makikita po natin dito na David is hoping. Ano po? Sabi niya sa verse po binasa po natin, But I have trusted in your mercy. My heart shall rejoice in your salvation.
So yung pagbabago sa mindset nito ni David ay hindi nangyari dahil nag-improve yung sitwasyon niya. But rather sa gitna ng kanyang sitwasyon, ng kanyang pinagdadaanan, sa gitna ng kanyang kapighatian, mas pinili niya na ilagay yung pagtitiwala niya sa pagmamahal ng Diyos. David moves from emotion to decision, kung saan he anchors himself in who God is rather than in what he feels. Inangkla niya yung sarili niya sa kung sino nga ba ang Diyos sa kanya, kaysa naman dun sa nararamdaman niya. Balik tanaw pa siya saying, He has dealt bountifully with me. Natandaan niya yung katapatan ng Diyos sa kanya noon. Kaya nagkaroon siya ng rason na magtiwala sa Panginoon ngayon sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng hopefulness ni David, di ibig sabihin nito na binabaliwala niya yung pinagdadaanan niya. But rather, he's putting his confidence in God sa kabila ng pinagdadaanan niya. Ipinapakita lang sa atin ito na sa panahon na yung kalagayan o problema natin ay unresolved pa o di pa nalulutas, pwede po nating piliin na magtiwala. Pwede po nating piliin na magalak. Pwede po natin piliin na manahan sa katiyakan na ang Diyos ay nananatiling mabuti at tapat. So, how long, O Lord, here we can see the hopefulness of David. Para sa ating pagtatapos, sana kapag dumating po tayo sa punto na napapatanong tayo, how long, O Lord, huwag tayong lalayo sa Diyos. Sa halip, lumapit tayo tulad ng ginawa ni Haring David. Kahit hindi mo alam ang iyong sasabihin, kausapin mo pa rin siya. Kahit hindi mo siya ramdam, magbukas ka pa rin ng salita niya. At kahit hindi pa nagbabago ang sitwasyon mo, piliin mong magtiwala. Huwag mong hintayin na maging okay ka bago ka bumalik sa Diyos. Kundi bumalik ka para maging okay ka. I hope and I pray sa ating pong pag-aaral sa pamagitan po ng awit ni David, tayo po ay na-encourage kung saan nakita po natin yung kalagayan niya. Kung saan from the heart cry of David, David is questioning, kinwestiyon niya po ang Diyos, and as he questioned God, he started seeking. Hinanap niya ang Diyos, the heart's desire of David. And after seeking God, David now is hoping. Nang hanapin niya ang Diyos, ngayon si David na po ay nagkaroon ng pag-asa. Umasa na po si David sa Panginoon. The hopefulness of David. So, I hope and I pray ito po nakapagbigay po sa atin to ng encouragement sa bawat isa. Para po sa ating tatapos, tayo pong lahat ay sumandaling niyo mo po pumikit. Tayo po manalangin para po sa ating tatapos. Let's pray. Nakilang Diyos sa manaming makapangalan sa lahat, Lord. Maraming salamat po sa natapos po namin pag-aaral ng itong salita. Maraming salamat po sa aral na natutunan mula po dito po sa awit po ni David, kung saan mula sa pag-question niya sa iyo ay nagsimula siya na hanapin ka, Panginoon. At nang ikay hanapin niya, nagkaroon na siya ng pag-asa, Panginoon. At nawa, Panginoon, ito po ma-apply din po namin sa buhay po namin na nawa maging katulad po kami ni David, Panginoon. At Panginoon, ay kayo pong siyang magbalik ng aking pinag-aralan. At sa mga pawi pa lamang po, Panginoon, kayo pong siyang mag-ingat sa kanila. At Panginoon, kayo din pong siyang magbalik sa amin sa mga susunod pa pong gawain, Panginoon. Kayo pong siyang patuloy na mag-bless sa mga gawain ng churches, Panginoon. Especially po, ito pong online ministry ng Salita ng Buhay. Nawa, ito po ay mas lumawig pa po, Panginoon. Mas marami po mga tao na makapakinig po ng inyong pong salita sa pamagitan po nito, Panginoon. At binabalik ko po lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen.
So maraming salamat po sa bawat isa. Magandang hapon po muli. And God bless you all po. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, maaari mong sundan ang panalangin na ito. O Diyos amang banal sa langit, kinikilala ko po ang aking mga kasalanan at ngayoy pinagsisisihan ang lahat ng ito. Ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Kaya't binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok, O Jesus, sapagkat tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. At ngayon may katiyakan na anumang oras dumating sa akin ng kamatayan, ay makakasama mo ako sa iyong kaharian sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the blessed one gives to all wonderful words of life. Sinner list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty.